Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Tayo po ay muling naririto upang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi po sa mga awit kabanata 145, talata 21, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ang lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan magpakailanman. Sa isang buong linggong nagdaan po, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon ng mga pagpapalang umaapaw, kaya't halina't magsaya, tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
Sige po, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko'y
welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa ating sama-sama sa gawaing ito. Saan man po kayo naroroon, sana po kayo po ay patuloy na maging masigla at patuloy na umunlad sa pananampalataya sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. I have a very important message to everyone today para sa ating lahat. My topic is entitled, Pilitin mo sila, punuin mo ang bahay ng Diyos. In Luke chapter 14 verse 23, ito pong sabi, Then the master said to the servant, Go out to the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga iskinita ng bayan, at pilitin mong pumasok sila upang mapuno ang aking bahay. Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating paligid, maraming bakanting upuan sa simbahan. Ibig sabihin, maraming puso ang hindi pa nakakikilala sa Diyos. Marami pang nasa labas na hindi pa nakasusumpong sa ating Panginoon. Marami pa ang naliligaw at hindi pa naiengkwentro si Jesus. Ngunit sa talatang ito, malinaw ang utos. Compel them to come in. Hindi lang ito paanyaya, kundi isang urgent command. Pilitin mo sila. May paanyaya ang Diyos sa lahat. Sa context ng Luke chapter 14, ang Diyos ay nagbigay ng isang malaking handaan. Pero yung mga unang inanyayahan, initially ay maraming dahilan. Kakabili ko lang ng lupa, kailangan kong puntahan. Sabi naman ng isa, may bagong bili akong baka, kailangan kong isingkaw. At sabi naman ng pangatlo, kakakasal ko lang. Profesyon, possession, and family. Ito ang karaniwang dahilan ng mga tao noon pamang araw. Hindi makapaglingkod at makasunod dahil sa trabaho, sa pamilya at kayamanan. Yan ang mga dahilan kung bakit hindi sila makasunod sa imbitasyon ng Diyos. Marami silang dahilan. Parang sa panahon natin ngayon, ilang ba sa kakilala mo ang nagsasabing, busy ako, may trabaho ako, hindi pa ako ready magbago, di ko maiwan ang ginagawa ko, ayaw ng pamilya ko. Pero ang Diyos, hindi tumitigil sa pag-aanyaya. Nag-utos siya. Lumabas ka sa kalsada, sa mga iskinita. Pilitin mo silang pumasok. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi limitado sa mga may kaya o sa mga may matataas na katayuan sa lipunan.
Ito ay para sa lahat. Mayaman o mahirap, matalino o hindi, relihiyoso o hindi. Tulad ng alipin sa parabola, tayo ay tinatawag na lumabas at mag-anyaya sa mga hindi inaasahan upang mapuno ang bahay ng Diyos. Ang salitang kumpel ay may bigat, may malalim na kahulugan. Yung salitang kumpel sa orihinal na Griego ay anagkaso. Ang ibig sabihin ay gamitin ang lahat ng paraan para mahikayat sila. Hindi ibig sabihin pilitin physically, pero gamitin ang conviction, ang urgency at compassion. Hindi ito nangangahulugang papersign sila, kundi ipakita ang ating malasakit at pagmamahal upang sila'y makumbinsi na tanggapin ang paanyaya. Hindi sapat ang simpleng tara, punta ka sa church. Dapat may puso, may passion, may persistence, may pagpupursigi. Hindi ba't pag may sale sa Shopee o Lazada, pinipilit nating ipaalam ito sa ating mga kaibigan? Sabi mo, Bes, bili ka, grabe to. Bakit sa kaligtasan ng kaluluwa, tahimik tayo? Huwag tayo maging tahimik pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa. Sa ibang bagay, maingay tayo. Pag sa paanyaya, tahimik tayo. Anong ating layunin? Bakit kailangan natin gawin? To compel the people to come. Ang layunin is that God wants His house be filled. Sabi ng Bible, that my house may be filled. Ayaw ng Diyos ng bakanting simbahan. Ayaw ng Diyos ng mga bakanting upuan. Ayaw niya ng kaluluwang nawawala. Gusto niya, punong-puno ang kanyang tahanan. Hindi lang ito tungkol sa dami ng tao, kundi sa dami ng kaluluwang ligtas. Mga adik na pinalaya, mga pamilyang na-restore, mga pusong sugatan na pinagaling, mga magulong isipan na pumayapa, mga naliligaw ng landas na nagkaroon ng direksyon ng buhay. Isipin mo, isang malaking handaan, lahat libre, pero walang dumating. Anong pakiramdam ng nag-ayos ng handaan? Malulungkot, ma-o-offend. Ganyan ang puso ng Diyos. Kapag wala tayong dinadala sa Kanya, siya'y malulungkot, siya'y ma-o-offend. Mga kaibigan, paano natin sila pipilitin? Paano mo sila pipilitin? Una, ipanalangin sila. Simulan mo sa panalangin. Baguhin muna ni Lord ang puso mo para may compassion ka sa kanila. Pangalawa, ibahagi ang ebanghelyo. Huwag kang mahiya. Kahit simpleng testimony mo, powerful yan. Pangatlo, imbitahan mo personally. Hindi group chat lang. Tawagan mo. Kausapin mo. Sunduin mo kung kailangan. Magpakita ng malasakit. Minsan hindi sermon ang kailangan nila, kundi makaramdam sila ng pagmamahal ni Kristo sa iyo. Kapatid, ang Diyos ay naghahanda ng malaking handaan. Ang tanong, ilang tao ang dadalhin mo? Sino ang pinipilit mong makakilala sa Kanya? Ngayong linggo, magdala ka ng isa lang. Isang kaibigan, isang kapamilya, isang estranghero. Bawat isa sa atin magdala ng kahit isa. Punuin natin ang bahay ng Panginoon. Isa, dalawa, 10, hanggang sa wala ng upo ang bakante at maraming buhay ang nababago. Tayo po'y manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na may malasakit. Gisingin mo kami sa katotohanan na maraming hindi pa nakakikilala sa iyo. Gamitin mo kami sa panalangin, sa salita at sa gawa para pilitin sila sa pag-ibig mong tunay. Gamitin mo ako upang mapuno ang iyong bahay. Gamitin mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin ang Panginoon, palapakan natin ng Diyos, magsitayo, itaas ang mga kamay, at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaling sa iyo at sa iyong sambayan. Makaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!